Magandang umaga po sa ating lahat, mga kadidiis at yung mga Duterte supporters po. Ito na po, isang matapang po na congresswoman na si Congresswoman Cardima ay ito yung nag-stand po sa war on drugs at suportado po ang war on drugs ng ating former President PRRD. At ito po ay nakagulat, isang news. Ito'y mukhang natauhan ngayon si Congressman Bini Abante at ito'y nagmaneuver, ito'y tinutuligsa ngayon yung gawa ng mga NPA at ito kay makikita niyo po kung paano kinastigo si Senador Trillanes. At nakakagulat ang ito'y maaaring natauhan ito at ito'y naintindihan at ngayon ay sumusuporta ngayon sa war on drugs sa kanyang mismong bibig ito nanggagaling. Ito yung pagkondem po ng NPA at pagsuporta ng war on drugs ni PRRD. Mga kaibigan, mga kadidiis at mga kababayan dyan, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. And also don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ko pong ipapalabas. Tuloy po tayo mga matatapang dyan ng Duterte supporters. Ito po si Congresswoman Cardima ay isa pong talaga pong walang talagang matapang na hinarap po ang Quadcom panel. So ito po ay nakikita nyo naman po yung mga Quadcom panel at sabi nga ni kung Dante Marcolita, hindi naman po mga abogado yung Quadcom, yung apat na yan. So paano nila dinadala po yung ganitong sistema po ang pag-imbestiga. So tama po si Congresswoman Cardima, bakit po ang inimbita ay puro mga biktima kuno ng mga pulis? Yung mga biktima po ng adik, biktima ng poser, biktima ng kriminal, biktima ng drug lords, ng magnanakaw na yan, mga rapist na yan. Saan po ngayon yung kanilang karapatan po? Ito po ngayon ang sampal ngayon sa namumuno dyan sa Quadcom sa pangunguna ni Barbers. So ito ngayon, dapat po inimbitahan nyo nga ayong mga biktima. Napakaraming biktima. Libo-libo po yung mga biktima po ng mga addict, poser, rapist, drug lord, magnanakaw. Ito po, sampal sa mukha sa inyo mga taga Quadcom panel. Ay nako, nakabulol-bulol tuloy ako sa inyo. Ganito po inilahad ng ating napaka-breed, matapang po na congresswoman na si Congresswoman Cardima. At ito breaking news. At ito po si Abante, natauhan ito, sinusuportahan niya na ngayon yung Dragon Wars ni PRRD. At ito nakikita niyo po, matutunghayan niyo po kung paano kinastigo si Trillanes po. Pakinggan po natin si Congresswoman Cardima sa kanyang privilege speech sa Quadcom. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos naksakpo pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilya na ito, kaya dinuglok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga
kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumulog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, kaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Atty. Maria Cristina Conti, na kandidado ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nelly Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala na pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Gerald. Pakinggan po natin ngayon si Bini Abante na ngayon ay natauhan na siya. Ito ngayon sumusuporta na ngayon sa war on drugs ni PRRD at kinundim ngayon ang gawa ng mga NPA at paano ngayon dinurog si Senator Trillanes sa pagkunikta ngayon sa ICC. Pakinggan po natin si Congressman Bini Abante. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief of staff sa NPR upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Nang ibig sabihin habang NPA ay nag-aasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nag-suggest kay NPR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa NPR. Kasama po ako doon. Naging konsehalo ko ng Maynila. Andiyan po si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas ng araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers. Mamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, But you are connected with the ICC. opo, by virtue of being the first to... So, Mr. Chair, this man who used to be a part of the armed forces. By virtue of being the first to... So, Mr. Chair, this man who used to be a part of the armed forces
that should be a patriot in this country, that should be a patriot in this country, has been conniving with the ICC, has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Naniniwala po ako sa war on drugs. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords and drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito. Mr. Chair, maraming salamat po.